Praise the Lord! Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Sige po, tayo po ay nakakatayo na in the presence of the Lord in this place. Hallelujah! Hallelujah! Isa nga pong malakas sa sigaw na hallelujah! On 3, 1, 2, 3! Hallelujah! Woo! Praise be to God! Hayaan niyo po ngayong umaga po ito pong lugar na ito, ay punuin po natin ng awitan, ng pagsamba po sa ating Panginoon. Amen po? Amen? Hallelujah! Sino po dito sa ating pong kalagitnaan ang nagpunta sa panambahang ito, na daladala sa kanyang puso na, Lord, I want to be in your presence. Lord, gusto po kitang maranasan. Gusto ko pong makita yung kagandahan sa lugar na ito. I want to see your glory, God, in this place. Sino po? Come on! Kung walang pakpon, sumigaw sa ating Panginoon! Woo! Praise God! Praise the Lord! Nakita po ng Diyos. Nakikita po ng ating Panginoon ang ating mga puso ngayong umagang ito. Amen po. And hayaan niyo po this morning ay patuloy lang po natin i-focus sa Kanya ang ating tingin, ang ating puso, ang ating isip. Praise God! Alam ko po, marami po tayong pinagdaanan this week, no? Ang daming nangyari. But one thing is for sure, kung bakit po tayo nandirito ngayon sa panambahan ng ating Panginoon, because we are expecting greater things na mangyayari po ngayong araw na ito. Amen po? Amen? I know you have your own prayers to the Lord. At hayaan po natin na habang po tayo umaawit, sumasambakan sa Kanya, ay i-lift up po natin ang lahat ng ito. Amen? I just want to share this very quick. Naranasan na po ba natin umakyat sa isang mountain? Sa isang bundok? Sino ba nakaranas na? Madali po ba? Mahirap, no? Pero bakit po ba tayo umaakyat ng bundok? Kasi gusto nating ma-reach ang alin po. Yung baba po ba o yung taas? Yung taas. Kasi alam po natin, pag nandun na po tayo sa taas, kahit gano'ng mahirap yung pag-akyat, fulfilling po. Amen po? Same thing with our praise and worship this morning. Same thing with our worship and healing service this morning. Tayo po ay sama-samang aakyat sa bundok po until we reach the very manifest presence of God in this place! Woo! Hallelujah! Let us read Psalm 24. Sabi po doon, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, for He founded it upon the seas and established it upon the waters. Sabi po dito, verse 3, who may ascend the hill of the Lord? Sino daw pong makakaakyat doon sa hill ng Panginoon? Sa mountain. Who may stand in His holy place? He who has clean hands, who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol, or swear by what is false. Next verse. He will receive blessing from the Lord and vindication from God, His Savior. Next verse. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, O God of Jacob. Next verse. Lift up your heads, O you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Next verse. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Next verse. Lift up your heads, O you gates. Lift them up, you ancient doors,
Listen to the Lord. Lift up your worship. For the Lord knows the desires of our hearts this morning. Oh Lord, we stand before you, oh God, the Holy God. Holy God, Holy Lord. Oh God, fill this temple with your holy presence. That the train of his robe will fill this temple. That the train of his robe fills this temple. Holy, holy. As we are singing holy, holy, joining the heavens to sing holy, holy, holy is the Lord who was and is to come. We stand before you, O God, the holy God. Oh Dios, hallelujah, hallelujah. 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 Let us all lift up our hands and let us all touch His presence in this place. Come on, church. Lift up your hands as high as you can. As we are touching His presence in this place. Fills this temple with glory, and the whole earth is filled, and the whole earth is filled, and the whole earth is filled with His glory. I see
touched me. He touched me. And all the joy that floods my soul.
now. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for moving now in our midst. Thank you for touching every life, so God, and as you promise, when we worship you, Lord, you take away every sickness and diseases in our lives. You purify us, you sanctify us, oh God. You are making us holy, O Lord, because of your very presence, O Lord, in our lives. Salamat, O Diyos, sa ginawa mo na sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba. Ito ang pangako mo, na kung kami ay isasamba sa iyo ng buong katotohanan, buong puso, buong pagpapakumbaba at buong pagkilala ng iyong pagiging Diyos na makapangyarihan sa aming mga buhay. Pagpapalain mo kami, O Diyos, nilinisin, papakabanalin, aalisin anumang sakit karamdaman, aalisin anumang mga dalahin sa buhay, O Diyos, at patuloy na pagpapalain. Maraming salamat sa iyong ginawa na sa aming kalagitnaan and for continually preparing us, O Lord, in this place, individually, O Lord, for these great things, O Lord, that you will be doing in our midst, O God. The impartation and the outpouring of your Spirit, of your power, of your anointing, O God, in this place, O God, in the mighty name of Jesus. We just completely ask, Lord, for your complete covering, protection upon each of one of us in this place, even our families. Complete covering, protection, Lord, sa lahat ng mga prosesyon na pinagkatiwala mo sa amin, O God. That we believe, Lord, as you cover us tightly with your blood, with your protection, no works, no plans of the devil shall prosper against us, O God. Even our families, even every possession, O God, that you have entrusted unto us in the mighty name of Jesus. And today, Lord, we just, Lord, entrust unto you everything, Lord Jesus, Father God, and sweet precious Holy Spirit, to completely take complete control of this worship healing service of every program, O God. Hayaan mo maganap ang pinakalooban mo lamang sa lugar na to at sa buhay ng bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Hayaan mo malaya kang gawin ang nais mo sa iyong mga anak habang kami ay patuloy mo inihanda ang aming pusong aming kaisipan sa pakinig ng iyong salita. Patuloy po namin yakapin, O Diyos, ang mga katotohanan, patuloy mo pinapaalanan, ibinibigay sa amin upang kami ay mabuhay na may buong kalakasang pagsunod sa iyo, may katagumpayan sa mundong ito, sa pangalan na as you are preparing us for the real life, for the eternity that you have, Lord, prepared for us, O God, in the mighty name of Jesus. We declare that Jesus is Lord over this place. Amen. We declare that Jesus is Lord over our lives, O God. We declare that Jesus is Lord over our families. We declare that Jesus is Lord over our possession. We declare that Jesus is Lord over the storm besides in Mindanao. We declare that Jesus is Lord over the Philippines, O God. We declare that Jesus is Lord over the Jesus Lord Church Central, National, International Operation, and we declare Jesus Lord all over the world. This we declare in the mighty name of Jesus. Everybody says, Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Sa mapagpalang umaga po, bago po tayo umupo, ay pakisilip po, pakitingnan ang ating mga katabi sa likod, sa harap, at pakibigyan ho ng tango na lang pagbati. Yan. Hindi mo na makita ang ating mga ngiti. Yan. Maraming salamat po. Tayo po ay malaya na po makakaupo sa presensya ho ng ating Diyos na buhay. At muli po, kamusta po kayo? Praise God po, no? Isang buwan na po ang magtatapos sa araw po nito, sa bagong taon ng 2021. And I do believe po, no, kung tayo po ay sensitive sa mga binibigay po ng Diyos sa ating buhay, tinuturo, ang buong buwan po ng January ay paghahanda sa atin ng Diyos sa panibagong taon na to na ating susungin, na beyond every uncertainties that we have this year 2021 is definitely we have an unchanging God, no? Isang Diyos na hindi nagbabago sa ating mga buhay, na nangako po na hindi tayo iwanan pababayaan. Amen po ba? Ang araw po nito ay napaka-special as we end this month of January ay tayo po ay magkakaroon ng yung anointing, kundi yung tinatawag natin outpouring of oil because we have to practice or we have to obey the protocol of no contact. Unlike before na tayo ay panagaanan ng oil ay we have to touch your forehead, no? But now, this time po, no, as we lay down po yung guidelines mamaya after the preaching ay maunawaan ho natin ang dami ng bagay po na gagawin po ng Diyos sa umaga nito with the impartation po of God's power para ho ang buong taong ito, no, ay haharapin ho natin ng may buong kalakasan, kapangyarihan ng bumula po sa Panginoon. But before that, ay hayaan po natin in respect po, no, in honor po sa mahalagang
meron po sa buwan ng January ay tayo at the same time, definitely, hindi po mananatili ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay kung wala po ang napakahalagang bagay na to sa ating buhay, kung wala po ang pag-unawa, pagsunod at pamumuhay po natin ng mahalagang bagay na to. It is about the Bible po. If we are aware po, no, especially if we have social media, no, platforms, ang last Monday po, which is January 25, ay nagkaroon po tayo ng tinatawag na National Bible Day Celebration. It is in line po, no, sa proclamation po na pinirmahan o inisyo po ng ating minamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte last January 5, 2017 or 4 years ago ay meron pong Republic Act Proclamation number 124 na declaring the month of January of every year as National Bible Month. So, ang buong buwan po ng January ay National Bible Month, and after that po, in the year 2018, the President has also signed Republic Act, no, nakikita po natin, Act, no, 1163, declaring the last Monday of January every year a special working holiday in observance of the National Bible Day. At ang pinaka-main author po ng National Bible Day celebration is none other than our Senator Manny Pacquiao, and co-author by our very own, no, beloved Senator Joel Villanueva. Kaya naman po last Monday sa Makati, Shangri-La, and it was shared, no, live sa mga FB, no, sa FB pages po na ang celebration po na tinatawag nating National Bible Day, no, and commemoration po, culmination po ng National Bible Month this January, wherein one of the speaker is our beloved Senator, also together with Senator Manny Pacquiao and other speaker from other counties like Rick Warren po, no, at the same time si Senator Joel Villanueva po. And during his message, one of the important thing na muli niya pong pinaalala ay yung sinabi mo na naging isang great President of America na si George Washington, it is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Kaya sa atin mo, sobrang significant yung ginawa po, no? It was indeed an answered prayer sa ating mga mananampalataya, no, na nagkaroon ng Proclamation 124 na inisyo ng ating Presidente last January 5, 2017 na to have that, to declare January as the National Bible Month, na kumbaga nakita ko natin yung pag-acknowledge nila sa katotohanan na napakahalaga po ng Biblia, hindi lang po sa ating mananampalataya, kundi kahit sa sino, especially sa mga tao, sa lahat ng tao, maging sa gobyerno po, na sabi nga, it is impossible to govern, no, without the Bible or without God and the Bible, or without the guidance of God sa ating pong bansa. Kaya ho tayo, especially, and we are thankful for this, no, na makukonsider ho nating milestone sa ating bansa na kinikilala po ang salita ng Diyos bilang napakahalagang bagay, no, napakahalagang elemento, napakahalagang gabay sa pamumuno po ng bansa at individually sa ating mananampalataya. Especially ho tayo mananampalataya, no, bago o especially matagal na ho tayo mananampalataya, mas tayo po alam po natin, hindi ho tayo nagtagal ng ganito kung wala ho talaga ang pag-aaral, ang pagsugit sa lahat, ang pagsunod po sa salita po ng Diyos. Sabi nga po, no, dyan sa slide, sabi po ni Senator Joel Villanueva, I have to run fast lang po dito. So, bear with me po sa ating pag-aaral ng salita po ng Diyos sa umaga po ito. Sabi po dyan, hanggat ang Biblia po ang sandigan ng ating republika, mapagtatagumpayan natin ang pandemya at ang salita ng Diyos ang magsisilbi po nating bakuna sa takot at mga pangamba sa mapagbabago sa daigdig natin sa kasalukuyan. True enough, no, tayo, especially tayo mananampalataya, wala po tayong pwedeng panghawakan kapangyarihan more than any power in this world, even the power of vaccine, no, against COVID, rather than, no, to trust really the God Himself in His Word, na ang pangako po ng Diyos na kailanman ay hindi tayo iiwanan ng pababayaan. Amen po ba? So, whatever challenges, ano po ang ating harapin sa buhay, no, mga anumang uncertainties o walang kasiguraduhan, isa lamang po sigurado, meron Diyos po
na nagbibigay po sa atin ng kanyang salita upang tayo po ay mamuhay ng may katagumpayan. Ang sabi po ng Joshua 1:8, the Bible is the key for successful living. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. So you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Si Joshua po, no, nung siya po ay maging successor ni Moses, isang napakahalagang paalala po ang iniwan sa kanya na kailangan niyang pag-aralan ng masidhi at sundin ang tinuturo po ng salita po ng Diyos na ito magbibigay sa kanya ng katagumpayan. And we know, alam mo natin, naging totoo ito sa buhay ni Joshua. When he started to follow God, to obey God sa lahat ng pinapagawa sa kanya, lahat ng direction, lahat ng guidance na binigay po ng Diyos through His Word, ay sinunod po ni Joshua. Kaya naman, he was able to lead Israelite after 40 years in the desert, wandering, ay nakapasok po sa tinatawag po nating land of promise, the land of Canaan, where milk and honey is flowing. At nakita ko natin, even in the last chapter po ng book of Joshua, bago po namatay si Joshua, he continually declared, as for me in my house, we will serve the Lord. Kasi napatunayan niya na walang ibang susi sa katagumpayan ng buhay, kasiguraduhan ng buhay, katuparan ng pangako ng Diyos, kundi ang salita mismo ng Diyos. And even Joshua declared, in the last chapter of book of Joshua, walang anumang pangako ng Diyos ang hindi natupad, lahat ay natupad. Amen po ba? Tayong lahat, we have this kumbaga promises ng Lord na pinangahawakan sa ating mabuhay habang tayo po ay nabubuhay. And it's very important, like Joshua, sabi nga, if we want to be successful in life, we want to be victorious, if we want to be conquerors, if we really end this life here on earth alam po natin, sigurado po tayong pupunta sa piling po ng Diyos, huwag po natin ihiwalay ang salita po ng Diyos sa ating mabuhay. Huwag po natin kalimutan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa salita po ng Diyos, it will really give us the victory that we need sa paglaban po natin, sa mga hinaharap po natin sa mundo ito. And it says, the Bible is enough. Pakisabi nga sa pakitanong nga yung katabi, is the Bible enough? Is the Bible? Ano pong sagot? Is the Bible enough? Amen po ba? The Bible is enough, Tayo po, if really, kumbaga talagang live up to it, sa mga natututunan mo natin sa Biblia, especially sa nakaraang season ng ating buhay, ng ating mundo, if we really lean on to the Word of God, wala na hong ibang magbibigay ng kaganapan ng ating buhay kundi po ang salita po ng Diyos, ang mga pangako po ng Diyos. Dahil nakita po natin ang kakulangan ng maraming bagay sa mundo nito. Ang kakulangan ng gobyerno, ang kakulangan ng mga tao sa paligid natin na ibigay kung ano mo yung ating pangailangan. But definitely, there is one God and one God alone, and through His Word sa buhay. And He is true to His Word na talagang He is more than enough po sa buhay po natin. Just like David, how he reiterate, how he really declare sa buhay niya kung ano po kahalagahan po ng Biblia. Ang sabi po ng Psalms 19, verse 7 to 8, where we will focus on these four verses po sa Psalms chapter 19, verses 7 and 8. Sabi po ng verse 7, letter A, the law of the Lord is perfect, converting the soul. 7b, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. And let verse 8b, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Si David po, knowing him, alam po natin, yung background po ni David is the most likely ay author po ng Book of Psalms, ay kilala po natin siya. Amen po ba? Na sa kanyang buhay, talagang he really praised a life-threatening kind of life. Bago pa man siya maging hari, pinagtangkaan na po ni Saul ang kanyang buhay. Alam po natin, na talagang ang kanyang sariling anak ay nagrebelde sa kanya. He even fall into deep sin. Alam mo natin si David, though he was named a man after God's own heart, hindi mo siya naging exempted sa mahulog sa isang karumal-dumal na kasalanan, which is the adultery, nung pumatol po siya kay Bathsheba. And we know all those things, pero it was the same David who asked God, who prayed to God, Lord,
Renew the joy of my salvation. Take not away the Holy Spirit from me, no? Kumbaga, cleanse me. Dahil alam po ni Haring David sa kanyang buhay, makikita po natin, he was able to understood and endured extremities of life because of the very promises of God sa buhay po niya. Hindi po ang buhay po ni David ay hindi po nagtapos sa pamumuhay ng kasalanan, pamumuhay ng pagbagsak, pamumuhay ng mali, kundi gumawa kumbaga, nagdesisyong bumalik sa Panginoon, nagdesisyong yakapin po muli ang pangako po ng Diyos. Dahil sa buhay niya, makikita po natin na at napatunayan po ni Haring David, wala na siyang pwedeng ibang puntahan kundi sa Diyos at Diyos lamang. At wala na siyang pwedeng yakapin sa buhay niya kundi ang pangako po ng Diyos. David speaks out of the depth of human emotion and yet finds the complete sufficiency in God's Word. Si Haring David, makita mo, pag binasa mo yung mostly mga sulat niya sa Book of Psalms, ay naglalaman ng matinding, kumbaga, kapigatian, matinding, kumbaga, pangangailangan ng buhay. Pero natagpuan niya ang kapunuan, ang kaganapan ng lahat sa salita po ng Diyos. As we carefully study these 4 verses po, we have these 4 lines of thoughts at sa bawat mensahe po ng 4 na talatang ito, we will see the very important elements in the very Word of God. The title for the Word of God, the characteristic of the Word of God, and the benefit of the Word of God. Sa bawat pagbabasa po natin ng salita po ng Diyos, ang bawat salita po ng Diyos, nakikita natin, iba-iba ang titulong binibigay o tinuturo po sa atin. Iba-iba ang karakteristik, katangian na pinapamalas po sa atin at siyempre po ang mabinipisyo na ating natatanggap sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. As we go on po, ay babalikan po natin ang mga talatang ito isa-isa. Ang sabi po dyan, sa verse 7a, sabi mo dyan, the law of the Lord is perfect, converting the soul, When we say, sabi nga, ano ho ang title na binigay po sa salita po ng Diyos? Ang title po ay the law, kumbaga batas. Sabi nga, ang Hebrew word ng law is Torah. It means divine teaching, instruction, banal na kasulatan, at higit sa lahat ay, kumbaga, pamantayan, kumbaga, gabay po sa buhay po nating lahat. The explanation of God's instruction for man's life is teaching from God for life, Tayong lahat, sabi nga po sa buhay po natin, wala pong ibang magbibigay, walang ibang perfect written book na maraming author na nagbibigay ng mga libro, sumulat ng mga libro about success in life, how to be victorious in life, but the very deep reference na ginamit din nila sa mga libro ngayon, walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Amen po ba? Dahil tunay nga po, ang salita po ng Diyos ay may banal na kautusan, pagtuturo ng Diyos sa ating mabuhay gabay. Alam mo natin, sabi nga, the Bible is our very roadmap, The Bible is our very own manual sa buhay. Nalagi natin sinasabi, pag bibili ko tayo ng mga equipment, ng mga device, ng mga furniture, everything, hindi pwedeng walang manual. Kasi kung walang manual, hindi mo siya, do you have your own understanding, pero iba pa rin pag may manual na gabay kung paano mo siya i-assemble, paano mo siya gagawin, paano siya magpa-function. Same thing with our life. Though we have our own wisdom and knowledge na galing din naman sa Lord, pero apart from the very instruction na binibigay ng Lord sa buhay po natin, apart from really depending po sa mga kautusan na binibigay sa atin ng Diyos sa mundong ito, baliwala ang lahat ng meron po tayo at the same time, hindi po tayo magkakaroon ng isang maayos na buhay. Amen po ba? Hindi po magpa-function normally and successfully ang buhay po natin kung wala po ang very manual, ang mga divine teaching, instruction po na galing po sa Panginoon. Sabi nga po, the explanation of God's instruction for man's life, it is teaching from God for life. Ito mismo ay mula po sa Diyos, na nagbibigay po sa atin ng utusan. Do not be confused, bagamat ang Bible po ay binubuo po ng more than 40 plus authors, but it doesn't mean, minsan mo sa online meeting mo namin ng mga central pastor, lagi mo may ginagawang icebreaker, at minsan may mga examination. Ang tanong, is the Bible contains the Word of God, Is the Bible contains the Word of God? Ang sagot po ba? Does the Bible contains the Word of God?
The Bible is the very word of was because the Bible is the very word of God, and hindi lang siya naglalamang kundi ito mismo ay salita ng Diyos sa atin. Doon iba-iba ho ang author, meaning ang bawat pinag-angkop na mensahe ng salita po ng Diyos ay direct message po sa ating lahat ng Panginoon. And from that verses, makikita natin characteristics ng Bible. It is perfect. When we say perfect, whole, complete, without defect, flawless. Amen po ba? Wala ka na pong hahanapin pa. As David says in Psalms 126, and the words of the Lord are flawless. When we say flawless, dalisay, like a silver refined in furnace of clay. And the word of the Lord, yun nga po, makikita ko natin na perfect, sa theological term, infallible, that is free from error. Ang salita po ng Diyos, bagamat marami po ang nasulat, ay masasabi po natin na wala pong mali sa pagkakasulat nito. As 2 Timothy 3:16 says, the word of God is the very breath of God, and it is useful, for teaching, correcting, rebuking, and training for righteousness, so that every man of God will be thoroughly equipped to do the works of God. Ang salita po ng Diyos ay hininga po ng Diyos, at ito po ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtutuwid ng maling pamumuhay, at pagsasanay po sa mga anak po ng Diyos para tayong lahat ay magawa po natin para praising ang mga bagay na pinapagawa po sa atin ng Diyos. Though si Mark Twain is just one of the many people lamang po who really doesn't appreciate or understand the Bible itself. Kaya naman, nimamak niya po yung Bible when he say na the Bible has a noble poetry in it, and some clever fables, and some blood-drenched history, and some good morals, and 1,000 lies. Which is, alam po natin, isa lamang to sa mga tao na nagmamak po ng salita ng Diyos. But tayo mo mananampalataya, when we really come to that point of our life na nakilala po natin ang Panginoon, ay naunawaan po natin ang kahalagahan po ng salita ng Diyos sa ating mabuhay. Kung paano sinabi ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. And just imagine kung tayo bilang isang tao ay magpalipas ka lang ng ilang oras, ang sabi nga, ang ideal way of eating natin, at least every 2 hours kumakain tayo. Amen po ba? Kasi needs ng body natin yun Pero kain po, hindi po lamon. Amen po ba? Iba po yung lamon, gluttony na yun. Pwede po maging cause ng sakit yung sobrang pagkain kasi may certain quantity lang kailangan na ma-intestine natin. At minsan, yung pagkain po ng marami, nagiging cause din ng mga sakit kasi nga, nahihirapan yung ating mga panunaw. So, be careful about that. Pero sa salita ng Diyos, same thing with the Word of God na tayong lahat. Pag tayo po isang Kristiyano na Sunday service lang kumakain ng food, definitely, we will not be considered a healthy Christian. Amen po ba? Buong isang linggo kang haharap sa mundong ito, and every day you wake up without reading the Bible, or every day you sleep, you lay in bed and without reading the Bible, I'm sorry po, hindi po naging healthy ang Christian life po natin. As the Bible says, meditate, sabi kay Joshua, meditate my word day and night. Amen po ba? Dahil kailangan mo ng kaluluwa mo natin ang salita po ng Diyos. Especially at this very point of time na napaka-confusing po ng mundo na ating ginagalawan. We never know which is which, ano ba yung totoo about the COVID, Ang daming pinapasa sa atin, nagkabulgara na, ganito lang ang COVID, hindi taga-COVID, Pero kung wala ko tayong guidance ng Word of God, and without the guidance of the Holy Spirit sa buhay natin, mako-confuse at malilito lang tayo sa nangyayari sa mundo. But still, if we have the Word of God, makita po natin yung katotohanan talaga ang Diyos po, alam po ang lahat ng bagay na ginagawa po niya sa buhay po natin. As we go on past lang po, proves that the Bible is infallible. Makatibayan po, bakit masasabing ang salita po ng Diyos ay wala pong mali, wala pong error, because the Bible is perfect. Number 1, it's amazing unity. Sabi nga po, the Bible is a unity, a fact no honest reader can deny. The unity is achieved in spite of the long period involved in its writing, the many authors and their various occupations, the very different styles of its writing. Seemingly are many contradictions, but when it is studied carefully in unclear and difficult passages can be explained. Yung amazing unity, just imagine with one book
composing of 40 plus author, and it was written a long period of time. Pero pag binasa mo ng buo ang Bible, especially no, yung pagkakasunod-sunod ho nito, wala ka talaga makitang mali. Makikita mo po yung amazing na pagkakaisa ho ng mga salita, ng pagkakaugnay-ugnay, ng mga kwento, ng mga pangyayari po sa Biblia. Its historical accuracy, no? Less than centuries ago, the agnostic took pleasure in marking referring to the hundred of mistakes in the Bible, but then came the science of archaeology. Many discovered and authenticated by the archaeologists proved the historical exactness of the Bible. Halimbawa po, no? Historical accuracy. Like for example, yung Noah's Ark, no, it has been found in Turkey on Mount Ararat 2010 with documents, no. Ibig sabihin, alam mo natin, ang kwento po ng Noah's Ark ay nasa Bible. At nakita mo ito during 2010 sa Mount Ararat, nakita po mismo yung Noah's Ark na andun po yung kompletong document po nito. So ibig sabihin, no, when we say historical accuracy, ang Bible po talaga, lahat na nakasulat nangyari po dito ay totoo. Amen po ba? Hindi lang tukat ng isip, hindi lang tukat ng sulat ng tao, hindi talagang naganap at naisulat sa kapangyarihan mo ng banal na satong Espiritu. Kaya regarding sa napakarami ng author, andun po yung unity. It's scientific accuracy, no? Sabi nga, sa mga nakalipas na panahon po, no, may mga even sa China po naniniwala, no, even as early as 540 BC, no, naniniwala po na ang earth po ay flat daw po. Kumbaga flat lang ang earth, ganon. Pero di ba sabi po ni Isaiah, he wrote in Isaiah 40 verse 22 and King James Version, it is he that sitteth upon the circle of the earth. It is who sit above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshopper. Nabanggit po doon, no, yung circle of the earth, yung kabuuan ng mundo. So makikita po natin, napatunayan na hindi naman talaga flat ang mundo. Kaya nga yung tsura ng globe natin ay pabilog kasi it-describe yung mundo na ginagalawan mo natin. So, scientifically speaking, ang salita mismo, si Isaiah mismo, sinabi niya, no, na circle of the earth. Ibig sabihin, pabilog talaga ang mundo. So, nakakasabay pa po ba tayo? We're just discussing, no, na pinapatunayan lang po natin yung historical, scientific, no, even prophetic accuracy na wala ko talagang mali sa Bible. Amen po ba? Kahit po yung mga prophecy po, no, basahin na lamang po natin yung mga talatang ito na binigay po ni Pablo sa 2 Timothy 3:1-5 and 1 Timothy 4:1, no, na even po yung mga prophecy po sa Bible, alam mo natin nagaganap. Amen po ba? Just imagine, ako nga po, pagbabalikan ko yung sinabi po ni Moses, no, in the book of Psalms, I just forgot the very actual verse po, no. Sabi po ni Moses, just imagine, napakatagal pa ng panahon na yon, wherein people lives more than 300 years pa. Pero nabanggit na ni Moses na ang buhay ng tao tumatagal na lang ng 70 years. At kung malusog ka, kung walang sakit at malakas hanggang 80 years. And just imagine, even in our times, nakikita mo yung ganyong katotohanan. Nabihira na yung tao na bubuhay talaga ng 70 and beyond. Kaya pag kumantong ka ng 7, sabi nga, congratulations, biblical na yung age mo kasi 70 ka na. And pag lumampas ka na, you are entering yung promise ng Lord ng long and satisfied life. So nakikita mo natin, di ba, na ang Bible po talaga, it's really amazing na talagang hindi mo ito gawa ng tao eh. It was really written, no, inspired by the Holy Spirit. So makita mo natin na napakaganda po at napakahalaga ng pagkakagawa ng Biblia. And number 5 po, no, it's transforming power. Sabi nga, the greatest proof that the Bible is true is in its amazing ability to change one's life. Its influence is unmatched by any other book. Kahit magbasa ka pa ng ibang libro na napaka-inspiring na libro na testimony ng maraming tao, doesn't compare how the Bible transform our lives. Amen po ba? Kasi maaari yung mga libro binabasa mo natin, inspiring na yung mga story ng rag to riches, ng mga transformation ng buhay, no? Pero pag ang Bible ho, alam mo natin, we are really changed by the Word of God na binabasa mo natin. Through the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Kasi sabi ko, nagbasa ka ng Bible at especially nanalangin ka, talagang humiling ka sa Lord, bigyan mo ako ng pagkaunawa sa salita mo. Hindi pwedeng yung sinasabi ng iba na huwag ka magbasa ng Bible, nakakabaliw mo yan, no? Hindi totoo yun eh. Kasi in our own understanding,
po ba? Kaya it is very important na pagbasa mo tayo ng Bible, hindi mo yung parang nagbasa ka ng comics o ng dyaryo. You really need to pray. You really have to discern the Lord, ipaunawa mo, reveal, magpakilala ka through your word. May utos ka ba? Amen po ba? Kaya nga yung aha natin, di ba? Yung simpleng ASA, no? Na yung awareness, ano yung tinuturo ng salita ng Diyos sa araw na to sa'yo, no? Yung H, yung honesty, may nire-reveal bang kasalanan ng Lord na dapat mong masisihan? Mayroon bang mali sa pamumuhay natin na dapat nating tuwid? And letter A, application. Kahit naging aware ka na, ay, nakonsensya ako, parang may mali nga ako, no? Pero kung wala naman yung application na pagsuko ng buhay, pagsisisi ng mali, everything is useless sa pagbabasa at pag-aaral sa salita ng Diyos. It falls still sa application po na tinatawag po natin. Praise the Lord. And sabi po, no, sabi sa letter C po, no, yung pangatlong verse na sinasabi, the love of the Lord is perfect, converting the soul. So ito na nga po yung tinatawag natin transformation. When we say soul, no, yung ating kaluluwa, the real us, it means from every word, nepes, the personal self, the inner person heart, no? Alam po natin, we are tripartite being, bilang tao. We are made of physical body, yung kinalalagyan ng ating espiritu at kaluluwa, itong tirahan ng ating kaluluwa at espiritu, no, na may deterioration, nasisira. And we have the real us, yung nakakaramdam, yung may emotion, yung nag-iisip. Tayo yung totoong tao na pag umiwalay na yung soul and body natin ay pupunta po kung saan yung sinasabi ng Hebrew 9:27 na it is appointed unto man to die once and after that judgment, no? No, ito yung haharap eh. Paano ka namuhay? Paano ka namuhay sa mundong ito? Paano mo, anong ginawa mo sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Sabi nga, no, it gives full life in all aspect to the soul, no? Kaya nga, ang salita po ng Diyos, pag talagang minahal po natin, kung parang sinabi po sa James, no, 1:23-25, paraphrasing na, kung tayo raw po sa pagbabasa ho natin ng salita ho ng Diyos ay parang nagbasa ho tayo ng wala lang at kumaga daw may pinapaalala ang Diyos, may tinuturo ang Diyos pero binaliwala ho natin. Parang daw ho tayo tumingin sa salamin na kahit nakita mo ng magulo yung buhok mo, di mo man lang inayos. No, kahit nakita mo na may dumi sa mukha mo, hindi mo lang nice. Kundi daw sabi nga po, no, verse 25, let us make sure na sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, sundin po natin ang pinapagawa po nito. Dahil ito po ang pagsunod po sa salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. How the Bible is so important even in the life of Paul sa Romans 1:16, sabi niya, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. First to the Jews, then to the Gentiles. Amen po ba? Hindi ko kinanihiya ang salita ng Diyos. No, ngayon ho, masyado ng high-tech, ang bihira ka na makakita ng Kristiyanong pumupunta ng church na may bit-bit na Bible. Or maybe because nasa cellphone na kasi ang Bible, no? Or minsan magdadala naman for the sake of comfort, talagang nahanap ng pinakamalingit na Bible para lang hindi pabigat o hindi abala sa daladala. Pero sana po hindi ganun yung treatment natin. Amen po ba? Let us regard as the Bible na hindi lang po bahagi ng buhay natin, kundi buhay natin to kasi salita mismo to ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yeah, number 2 po, no, sa 7b, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple, no? Ang title po ng salita po ng Diyos, sa sinabi po dito sa testimony o patotoo. When we say testimony, divine witness, no? It is God giving testimony to who He is and what He requires. Ang Diyos po, no, ang nagbibigay po, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng patotoo kung sino po siya. Amen po ba? Wala nang ibang libro na pwede magpakilala sa ating Diyos kung sino siya, kundi ang Biblia lamang. At characteristics, sabi no, making the testimony of the Lord is sure, making wise making Lord is sure, no, when we say sure, unwavering, unmistakable, reliable, or to be trusted. Self-explanatory na po yan. Sabi dyan, making wise the simple. Ano po ang benefit, no, ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos? Making wise the simple. When we say simple, undiscerning. And when we say wise, to be skilled in art of godly living. At hinalimbawa po si Apostle Peter, sa pagbinasa po natin yung Acts 4:5, paano po ba nagsimula si Peter as a disciple ng Lord? Napaka-undiscerning, napaka-impulsive kung anong maisip niya, gagawin niya. But when he was able not to go through, no, nakasama ang Panginoon at lagi nakikinig ng salita ng Diyos, and definitely ina-apply po sa kanyang buhay na natutunan,
The same Peter na coward, no, na alam mo natin na deny kay Jesus, the same Peter na napaka-impulsive na bigla na lang tinagpas yung tena, yung tuhuhuli kay Jesus para siya ay makulong. But after, no, after ho niyang i-deny si Jesus at bumalik sa Panginoon at patuloy pong lumalim po sa pagkakilala sa Panginoon. It was the same Peter po na napaka-bold na po na humaharap sa kahit sinong tao para ipangaral ang salita ng Diyos. And even it was stated in Acts chapter 4 and 5 na in just one day, in just one preaching, 3,000 or more than that ang nako-convert. It is because kung paano po naging gano'n yung pagyakap ni pagpapahalaga ni Pedro, no, ni St. Peter sa salita po ng Diyos. Kaya nakita po natin yung benefits po sa kanyang buhay na talaga from being unwise, no, sa biglang naging wise. Sino kung gusto maging marunong? Amen po ba? Especially sa mundong ito, may hirap po na maging mangmang. Yung hindi mo alam ang nangyayari sa paligid, hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa paligid. Hindi mo naiintindihan lahat ng bagay. But we have God and we have the Holy Spirit, no, na nagiging gabay po sa atin. And second to the last po, no, so verse 8a, no, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Before we proceed sa ano po, no, sa next slide, nilabas na po. Tatanungin ko sana kayo. Ano po ang title ng Word of God, referring to the Word of God, no? Naintindihan niyo pa, wala siyang title, no? Iba-ibang titulo, iba-ibang pangalan, iba-ibang pagkakakilan lang po sa salita ng Diyos, iba-ibang description po, yung statutes, no? When we say statutes mo, hindi po estatwa, amen po ba? Sabi mo dyan, divine principle or guidelines, no? Ito po yung mga banal na prinsipyo or pamantayan po sa pamumuhay. Ano po ang karakteristik ng salita ng Diyos? Right, tama, guides you in the proper way to true understanding. Tayo po ay ginagabayan ng maayos po ng salita ng Diyos sa lubos na pagkaunawa sa kalooban po ng Diyos. Kaya nga sabi mo ng Proverbs 3:5-6, no, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths, no? Yung pagtitiwala sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanyang salita na lahat po na isinulat ng Diyos at pamantayan binibigay po ng Diyos sa atin para mamuhay po na may katagumpayan ay para po sa ating lahat. Amen po ba? Pag sinabi ng Lord, may sinabi sa Biblia na kung ang kanang kamay mo ay nagiging dahilan ng pagkakasala, putulin mo yan. Literal po ba yun? Basically, it's symbolically na sinasabing, alam mo nang mali yung ginagawa mo, stop. Amen po ba? Put an end on it. Kasi alam mo, hindi siya makakatulong sa buhay mo. Hindi siya makakatulong para lumago ka sa Panginoon. Sabi nga, no, at ang benefit po nito, no, sabi nga po, when we follow yung statutes, yung guidance ng Lord sa buhay natin, yung guidelines, no, rejoicing the heart, nagbibigay ng kagalakan sa puso. Parang sabi mo ni Jeremiah, no, sa 15 verse 16, sabi mo dyan, when your word came, I ate it. Then there were joy in my heart. There were joy in my heart, for I benefit from it. So, you know Jeremiah, no? He was named as the crying prophet. Na, when you read the book of Jeremiah, lagi na ng pagtangis yung makikita mo kay Jeremiah. Kasi he was the prophet during the time na grabe yung kasalanan, grabe yung Israel na kalagayan na time. At lagi nila iniiyak sa Panginoon, no? Ang bansang Israel. Pero sabi niya, no, nung salita mo ay aking narinig, ito ay kinain ko. Kinain, kinonsume. No, inunawa po niya. Sabi niya, nagbigay ito ng kagalakan sa ating puso. Tayo mong lahat, hindi tayo exempted sa mga bagay na magpapalungkot ng puso natin. Hindi tayo exempted sa mga pangyayari na magbibigay po ng matinding hinagpis po sa atin. Sabi ko nga, ako, as a pastor, no, pinakamalungkot na taong ko, 2021 kasi ilang worker yung unexpected, no? And hindi mo mapapaniwalaan kung uwi sa Lord in just a snap, no? From our very own JL family, Sister Dory, Sister Johnny, in this church, no? Kuya Richard, Kuya Francis, Ate Ellen, and praise God, no? Pero talagang grabe yung lungkot. Pero when you come to realize the truth about the Bible, kung nasaan na sila, na hindi mo kayang pantayan yung kaligayahan meron sila sa piling ng Diyos, kaya gusto mo pa sila makasama, it gives you comfort, it gives you joy. At the same time, sinasabi ng Thessalonica na huwag kayong magdalawhada na katulad ng mga walang pananampalataya na para bang wala ng buhay, especially kung nawawala ang breadwinner
family. Kasi unang-una, makakasama natin sila balang araw. And then all those things are written in the Bible to give us comfort, amen? Na magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay po natin. Even David, sabi niya, no, I rejoice in following your statutes as one rejoices in great wealth. No, sabi ni Haring David, no, nagagalak akong sundan, no? Sundin ang iyong mga salita, ang iyong mga instruction para pa sa iyong paggabay. Kung paano nagagalak sa isang kayamanan. Tayo, ang isang person nagpapasaya sa tao, pera, amen po ba? Minsan, sabi ko ng mga anak, biro lagi ng mga anak, tinanay ko, parang lagi masarap pakiramdam, pero pag inabutan ko ng pera, hindi nang gumagis. Joke lang. No? Kasi, totoo naman, talaga namang sino malulungkot pag abutan ka ng isang milyon. Pero, the point, kumbaga sinasabi ni Haring David, no, dapat ang pagtrato mo sa Biblia, parang kayamanan talaga no? Na talagang nagbibigay sa'yo ng kakaibang kasiyahan. Amen po ba? No, kung paano ang pera papasaya sa'yo, dapat masigit ang pagtrato mo sa Biblia na magbigay sa'yo ng kasiyahan. Dahil totoo naman po, the Bible really give us comfort, no? Especially in time na tayo po ay nalulungkot. And number 4, sabi ko dyan, the commandment of the Lord, huwag mo nilalabas po yung next slide. The commandment of the Lord is clear, enlightening the eyes. Ano po ang binigay na title sa salita ng Diyos? Sagot po, may quiz tayo pagkatapos po nito. Andun po yung papel. Ano po binigay na, from that verse po, ano po binigay na title sa Word of God? Commandment. Ano po yung binigay po na characteristic ng Word of God? Ano po? Clear. Ano po yung binigay po na benefit? Praise the Lord. Pasado na po ang lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So sabi po sa number 4, verse 18 ng Psalms na binabasa po natin, the commandment of the Lord is clear, enlightening in the eyes. Ang kautusan po ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay po ng kaliwanagan sa ating mga paningin. Sabi divine decrees. When we say commandment, it is divine decrees, emphasis on authority. Sino po ba ang nagbibigay ng command? Visualize mo natin narinig ang word na command. Sa mga sundalo, sa mga pulis, no? Sa mga magulang po natin, maghugas ka ng pinggan. Pag narinig mo po yan bilang isang anak, kung ginagalang mo po yung authority ng magulang mo, hindi pwede, mamaya na po, hindi po ba? What we mean is when we say commandment, no? Galing po sa may authority, sa may kapangyarihan. So, ang salita po ng Diyos, ang Diyos po ay kung ina-acknowledge po natin ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay, there's no reason for us not to obey the very word of God. Amen po ba? At sabi mo, no, characteristic clear. Sino po ba ang naguguluhan po dito pa nagbabasa po ng Bible? Sino po ba yung nako-confuse? No, sino po yung gumagano na po pagkatapos? No, wala pong ganon. Amen po ba? Kasi nga, pag nagbasa tayo with the guidance of the Holy Spirit, not on our knowledge and wisdom, hindi pwedeng hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos. Doon ang Bible, binubuo ng iba't ibang klase ng description, no? Sabi nga, merong parable, merong ang pagdideliver ng Lord ng message, may parable, may, kumbaga, variety, may Psalms, may Book of Psalms, no? May Book of Proverbs, no? Kasi ganun binigay ng Diyos sa salita niya para sa ating lahat, no? So, hindi mo boring ang salita ng Diyos. Amen po ba? Napakalinaw nitong binibigay ang kanyang kautusan. And ang benefit po, enlightening in the eyes. The Word of God makes things clear in contrast to the confused thoughts of men. Sabi ko, Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pag tayo po ay nasa decision making ng ating buhay na parang, Lord, anong gagawin ko? Parang masyadong tama naman pareho yung decision, pero definitely merong perfect na sa pipiliin mo. You have to depend on the Word of God. You have to pray, Lord, let your word be, gabayan mo ka ng salita mo, no? Kaya dapat nga pagbabasa ng Bible, yung may reverence talaga, may paggalang, may pag-aasam ng pagkakatuto. Hindi yung parang mag-quiet time ka, Lord, kung ano po yung mabuksan ko ngayon, ay kumbaga yun na po yun, at ituro ng aking daliri, ayun na po yun. Ito ang nabasa mo, ang gagawin ko po sa araw, ano gagawin ko, Lord, sa decision na to? Ito ang nabasa mo, at si Judas ay nagpakamatay. No? Lord, ito ba? Definitely. Alam mo, tanong mo pa sa Lord, ito ba? Definitely, alam mo, hindi. Amen po ba? Hindi ka looban ng Lord na wakasan mo ang buhay mo. Amen po ba? Hindi ka looban ng Lord na sirain natin ang buhay natin. Mahal po baga, sabi nga, no, kaya mo tayo may mga basic seminar tayo about the Bible,
how we will read the Bible systematically. Kaya nga tayo ay ahan na pinapasa sa mga GC natin, no? Para simple guidelines, paano tayo magbasa ng Bible, awareness. Kung ang nabasa mo ay, sabi nga, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, no? Naguguluhan ka na sa buhay mo, dahil magulo na yung buhay mo, baka hindi mo na kasi hinahanap ang Lord. Baka desisyon ka ng desisyon, no? Kung kailan palpak ang desisyon, saka mo hanapin ang sabi, seek ye first, eh. Pag sinabi seek ye first, bakit pumakbang? Diyos muna. Hindi yung kailan palpak na, saka mo hanapin si Lord. Eh, ang Lord, mabait yan. Kung kailan kapalpak, talagang mastery, kumbaga, mastery ng Lord. Yan yung kapalpakan mo, inaayos ng Lord, eh. Kapalpakan natin, inaayos ng Lord. Kasi ganun ka makapangyarihan ng Diyos. But sabi nga, no, awareness. Nabasa mo Matthew 6:33, Lord, hindi mo pala ako nagpipray. Nangangailangan ka, hinanap mo na agad, nasa kayong Bombay ngayon. Sino kayo mautangan ko, ganun agad ang nasa ismo, hindi ka muna nag-pray, Lord, matindi po yung pangangailangan ko, tulungan mo po ako magkaroon nito. Hindi yung, Lord, kailangan ko pang bago, anak ko, naku na tayong pera, saan kayo mga Bombay sa panahon na yun? Hindi ka gano'n. Amen po ba? Seek ye first, the kingdom of God. Sinabi lagi, no, sabi nga, kumbaga, honesty. Ano yung tinuturo ng Lord na si keepers o nga Lord, no? Hindi nga pala kita laging nauuna, patawad po. Pasensya na patawad, Lord, kasi laging nauna po yung emotion ko sa mga decision ko. Pag galit ako, ito agad gagawin ko, ito agad gagawin ko. Ano, honesty, yung i-search mo yung sarili mo, patawad, Lord, kung hindi kita nauna sa buhay ko. Patawad, Lord, kung palpak muna ako bago kita hanapin, no? Huwag naman natin kung hayaan mangyari sa buhay natin. Then application. Lord, starting today, pag-isip ko, hahanapin na kita, magbabasa na ako ng Bible, mag-pray na ako, mag-worship na ako. Lord, starting today, bago ko mag-desisyon, mananalangin muna ako. Lord, bago ko lumapit kung kanina pag may pangailangan ako, sa'yo muna. Tapos, madidisappoint mo tayo, inutangan mo tayo, hindi tayo pinagbibigyan, masama paloob natin. Amen po ba? Ang isa ko sa nakakasira ng relasyon, maging sa pamilya, pera mo talaga, pangungutang mo talaga. Kaya ako, ang prinsipyo ko, baka nangungutang sa akin, yung kaya ko lang ibigay. Magbayad sa hindi, desisyon ko nagbigay eh. Hindi ko pasasamayin yung loob ko. Amen po ba? Kasi desisyon mo na eh. Kaya tayo po, kung nagpapahiram mo tayo, yung kaya natin. Eh pero kung yung business may magpautang, wisdom pa rin po sa Lord. Diba sabi niya, biblical, sabi ng Biblia, masama ho yung papatubo ng malaki. Doon may business na talaga ng lending, pero iba pa rin ho na sabi niya, huwag mo maging gahaman. Hindi yung kalooban ng Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Last week, sabi ko sa second to the last slide, no? Sabi ko din ni Bishop Brother Eddie, the problems you are facing are indeed real, but as real as these problems is the Word of God. Ang reality po ng buhay talaga ay totoo ho at ang mga problema po ay nasa paligid lang po natin. Hindi po tayo nananaginip na nasa quarantine pa rin po tayo after 9 days, after almost 10 months, no? Since March, at ngayon, hindi pa po normal yung flow ng church, no? Hindi mo pa makamayan yung kapatid mo. Yung, alam mo yung first Sunday po na nagbukas yung church, yung gusto mong yakapin ng bawat isa, pero lagi mo nakita protocol. No? Parang gusto mong gawin to, protocol, no? Parang ganun yung nakikita mo lagi. Pero I really praise God kasi behind every reality of the problem na meron po tayo, ay masigit pong may katotohanan, meron pong salita ng Diyos. Hindi sa lahat na nagpapakilala na meron Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay sa mundo nito. Na wala po tayong dapat katakot. Kaya how we respond to the Word of God as we conclude? Sabi po, no, desire, no? Sabi ko ng 1 Peter 2, katulad doon ng isang sanggol, manananabig po sa gatas, no? Grabe sanggol, no? Pag nagutom, grabe atungal, no? Tayo naman, hindi tayo aatungal. Ganun po dapat tayo sa salita ng Diyos, ganun po dapat yung approach natin, no? Na hindi mo nilipas ang isang araw, kung tatapos ang araw, hindi mo tayo nagbasa ng Bible. No, yung pinasa ko sa ating daily, so we are so much blessed. Ang sipag mo ng GRL, ang sipag mo ng leadership, no? Na everyday, sabi nga itong daily family art, kasi nga, nasarado ang church, ang goal natin ng bawat tahanan maging altar ng Panginoon, ang bawat pamilya mag-initiate na magkaroon ng Bible study. Yung what is 1 hour, 30 minutes ang pamilya nyo, nagbabasa ng daily family altar, pinag-aaralan yun, hindi yung pagpala sa GC, sa tingin na lang nandun, ang haba-haba ng daily family altar, di ba? Isang gano'n na lang, tapos agad. No? Ibig sabihin mo, i-meditate mo natin. No? Kasi grabe, we are so blessed na ang Lord, inilalatag na sa atin lahat. Pagbukas mo ng Light TV, channels of blessing, from umaga hanggang tanghali hapon, wala kang itatapon eh. In every areas din i-discuss, business, personal life, spiritual life, ang dun eh. So, wala ka nang hindi pwede
takot o may pag-alala o ano pa man, kakulangan. Kasi andyan na lahat. Amen po ba? We must desire and we must accept. Amen po ba? Sabi nga na, sabi ni James, na pag nagbasa tayo ng Bible, hindi parang tumintay sa salamin na hindi ho natin nakita kung ano yung tinuturo nyo sa atin. Tanggapin ho natin yung pagtuturo. And lastly po, we have to obey. Amen po ba? Kasi useless ang pagbabasa. Useless. Sabi nga, mapalad ang may mga Biblia. Hindi lahat meron. Lalo na kung katong klaseng Bible. Magkano to? Ideal Bible ho siya kasi andito po yung mga basic seminar. Andito po yung history ng Jael. No? Kumbaga talagang dito ho, andito yung mga basic, andito yung 13 declaration of faith na meron po tayo. Kaya po, ideal po siya maging Biblia ho. Hindi ko siya pinapromote pero kailangan po siya promote. Kasi talaga po gusto mo natin malaman yung mga basic things about Christian life. Especially the GL, no? The mission and vision ni Tula. So, sabi nga, no, sabi mapalad naman yung mga Biblia. Mas mapalad na nagbabasa ng Biblia. Ano mga pinakamapalad? Mapalad ang may Biblia, mas mapalad na nagbabasa ng Biblia. Pinakamapalad ang sumusunod sa Biblia, sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Parang lahat mo, I pray sa panibagong taon na to, let's re-evaluate how we treat the Word of God, how we treat the Bible, how we treat yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon po ba, yung interest po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, depende po sa speaker? No? Dapat hindi po ganoon. Kasi ang Lord naman, ginagamit ang lahat ng channel to really bless us. So we have to obey everything na tinuturo po ng Lord. And sabi ko nga po, nung tayo po ay magpupusid po sa impartation po no, ng Holy Spirit po sa ating mga buhay. Unang-una po, napakahalaga na sabi nga, ang empowerment po ng Lord hindi lang yan for one day. We can keep, ang mahalaga yung anointing, hindi lang po yan for one day. But how we keep the anointing, how we keep the power of God is how we keep the Bible po sa salita po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Na wala, useless po ang impartation, useless po yung kapangyarihan ibababa po sa ating Lord, pero after po nito ay same treatment po yung ibibigay po natin sa salita ng Diyos. We have to keep the power of God in our life, especially at this point of life na we are in the last of the last days, no? Sabi ko, Lord, talagang pinapauwi mo na lagi atin yung anak mo sa'yo, no? Parang kapapasok lang ng taon, tatlo na naman yung balitang namatay, no? Na isang kapatiran. So yung kamatayan, isang bagay na talagang reality na ng buhay na huwag ka na mabigla, no? Dahil sabihin, talagang we are in the last of the last days. Mapalad mo yung mga nauna na umuwi sa Panginoon. Payapa na sila, pero tayo, humaharap ako sa mga challenges ng buhay. We really need the power of God, no? And when we say impartation, no? When we say anointing before, or ngayon, pouring oil is, sabi po dyan, no? Can you proceed to the slide na po? Sabi nga po ng impartation, when we say anointing of oil, pouring of oil, no? It's all symbolically, lamang naman po ng gagawin po natin. Impartation of God's power, ability, wisdom, and knowledge to do the works of God. Kasi sabi nga sa ipatabi, alam mo pong may pinapagawa sa iyo ang Diyos? Ano pong sagot? Kasi yun po ang nakakalungkot pag hindi mo natin alam na nag-i-exist ka na may pinapagawa pala sa atin ng Diyos. Wala akong purpose ang buhay natin. May pinapagawa po ang Diyos. At para magawa po natin yan, kailangan mo natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang karungan ng Diyos at lahat tuloy ng gagaling sa Panginoon na ibinabahagi sa atin ng Diyos through the impartation of God's power, through the anointing of oil o yung pagpapasa po sa atin ng kapangyarihan po ng Diyos. What is the purpose of the anointing of oil, no? Sabi nga po ng Luke 4:18, let us post that verse po muna, Luke 4:18, and Joel 2:28 po. Sabi po ng Luke chapter 4, verse 18, pwede ba natin basahin sabi sa Bible? 1, 2, 3, go! Because He has anointed me to preach good news to the poor, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight to the blind, and to release to the oppressed. In Joel chapter 2, verse 28, and afterward I will pour out my spirit on all people, your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see vision. Ang reality po na ating nakikita sa salita po ng Diyos sa talatang yan, ay ang katotohanan na ang Diyos po, hindi niya pinagdadamot ang kanyang kapangyarihan sa atin. Amen po ba? Willing po ang Diyos na ibuhos sa atin ang kapangyarihan ng kakayanan para po, sabi po ni Jesus, no, to anoint, no, the Spirit of the Lord, for He anointed mo to preach the good news to the poor, to heal the brokenhearted. Wala na pong Jesus na physically buhay sa kapanahunan mo natin. Ang meron ay gamot ako na magpapatuloy po ng simula na ginawa po ni Jesus.
And that's why we need the power of the Holy Spirit to do that po sa buhay po natin. When we need the impartation for sanctification, we cannot live on our own. John 5:15, apart from God, we can do nothing. Mahirap mabuhay ng may kabanalang katwiran sa mundong madumi, pero pagkasama ko natin ang Diyos at ang kapangyarihan sa ating mabuhay, wala pong imposible sa Panginoon. How important is holiness sa buhay natin? Without holiness, we cannot see God definitely. Kung wala pong kabanalan ng Diyos, hindi natin mararanasan makakasama ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga, no, for manifestation of God's calling and abilities, dahil may pinapagawa ang Diyos sa iyo, may pagkakatawag sa iyo ang Diyos, dahil may pinapagawa ang Diyos sa atin, may ibinibigay na kakayanan ng Diyos sa atin. Amen po ba? And number 3, no, for empowerment. We are nothing apart from God, that is the reality. But with God, we can do all things through Him who strengthens us. That's why we need the empowerment of the Spirit. So, sabi nga po, no, bakit ito sa kamay, no, sabi ko ng Psalms, can you post all the verses na, no, the significance of our hands. Sabi ko ng Psalms 24, verse 4, verse 3 muna, who may ascend to the hills of the Lord, yung pinote ni Sister Day kanina, in the hills of the Lord, he who has clean hands and a pure heart, who does not lift his soul to the idol, who is swear by what is false. Ang sabi ko ng Matthew 5:3, no, kung ang kamay ko natin, nagiging dala natin pagkakasala po tuloy na, gano'n po kahalaga ang kamay. It's significant everything that we do. Amen po ba? It signifies everything who we are sa buhay po natin. Ang sabi ko ng Ecclesiastes chapter 9, verse 10, whatever your hands find to do it with all your might. Ano man daw ang pinagkatiwala sa ating gawin ng Diyos, gawin po natin to na may buong kalakasan sa buhay po natin. Even Jesus Himself, no, Psalm 37 verse 24, God is upholding us with our righteous right hand. That's how significant and symbolically, no, yung kamay po natin kahalaga. That's why when we ask God, no, to pour the anointing sa kamay po natin, it means that God is blessing the work of our hands. Lahat ng ipapagawa ng Diyos sa atin, magagawa natin because of the power of the Holy Spirit upon our lives. Handa na po ba tayo? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Let us allow, no, let us just open our heart, open our mind, and most of all, no, surrender our life to God na muli natin pagkatiwala sa Panginoon at makita po, no, ano lang po ba ang kayang punuin ng Holy Spirit? Sino lamang po ba? Yung mga nakikita niya, ang puso ay uhaw sa Kanya. Amen po ba? Gently, as the Holy Spirit continue to move in our midst, continually outpouring His power and His in every one of us, touching every life for complete transformation. Touching every heart to have a deep hunger to His Word, to His presence, and to the power of the Holy Spirit. Touching every hand to do the works of God. God is releasing His anointing for business. God is releasing His anointing for evangelism. God is raising up Bible teachers, life of leaders, worshipers in this place. God is anointing everyone, imparting His power, His abilities, His giftings, His calling upon each and every one of us. Releasing His anointing for pastor, for intercession. Hallelujah. Yes, Lord, every gifting, so God, the fivefold of the ministry, Lord, release it to God. Anointing in the marketplace, kahit sino pa man o gano'ng kataas ang kausap mo, God has been empowering you to reach out for this kind of people. Hallelujah. Sikarabasyan na rabakanda. Sikararayan na rasyanda. Confirm your calling, Lord, sa bawat isa Panginoon. Confirm your giftings, Lord, in each and every one of us in this place. Anointing of wisdom and knowledge. Anointing of a counselor. Hallelujah. Anointing of an evangelist. Anointing of a Bible teacher. Anointing of a pastor. Anointing for minister, Lord. Anointing for soul winning, oh God, in the mighty name of Jesus. The spirit of boldness, of fire, oh God, release it now, God, in His name. And Lord, as you promise, oh Lord, every hands, Lord, that you have anointed will be able to do signs, wonders, and miracles for your glory. Everyone that we pray, Lord, for sickness and disease will be healed, oh God. Everyone who have served for salvation will be saved.
sa ginawa mo po sa buhay ng bawat sa amin, O God. Salamat, it is our faith, Lord, that you have empowered your people to do your work, so God. That individually, Lord, you meet them at their most need, the Lord, in Jesus' name, O God, in Jesus' name. You have touched every heart, you have consumed every soul and spirit, O God. You have saturated them completely to do your work, so God. And as we declare, all of us, as your chosen people, we are destined to be blessed. We are destined to be an overcomer. We are destined to be conqueror because we are your child. And we are all prepared for eternity. We give you praise, we give you glory, O God. Preserve, and prosper. And we give things, calling, power, abilities, knowledge, and wisdom, O God. Every imparted power to us, O Lord, abilities and giftings, and calling, Lord. Preserve, prosper, everything until your second coming, God, until our very last breath. Find us faithful, serving you. In Jesus' name, this we pray, O God, in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Before we proceed sa ating offering po, can we just have this united declaration po ng ating 2021 declaration po ng Scriptures Worldwide? Can we post Sister Nika? And let us all this be ang ating pong pangahawakan sa bagong taon po na ito. Sabi po dyan, nababasa po natin, sabay-sabay po natin, i-declare, no? 2021 is God's triumphant year of hope. 1, 2, 3, go. 2021 is the year of God's triumphant hope. The fulfillment of God's agenda in our personal life, in our family, in the church worldwide, in our nation, and in the world. We declare victories and breakthrough for God, members and their respective families, along with the surpassing peace and unbreakable joy from God. We declare that God will set us fresh fire, open new frontiers, and bring forth significant great successes for the church worldwide. We declare compassion, empathy, unity, and solidarity among the Filipino people as we declare wisdom, mercy, justice, and integrity for our government officials. We declare physical healing, financial recovery, emotional freedom, and spiritual revival for the world. And as we receive all those, we also affirm our renewed commitment to deepen our faith in God, to intensify our service in the ministry, and solidify our devotion to others. We will all the more love God, we will all the more serve God, and we will all the more love and serve others. Until the Lord's second coming, we say amen to this and receive God's triumphant hope for 2021. Malakas na palakpak ng Panginoon! Hallelujah! Receive all the glory, praise to God in Jesus' name. Amen, amen. Sige po, tayo po makakaupo na. For our offering and closing prayer. Praise the Lord! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! God is good! And all the time! Praise God! Praise God! Sabi doon sa preaching kanina, no, yung quote lang po natin, mapalad daw yung may mga Bible. Amen po ba? Mapalad daw yung nagbabasa ng Bible. Malakay 3:10 nga po. Mapalad po. Pero yung pinaka-good news, mas mapalad po yung gagawa at gaganap ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hawakan po natin ang ating mga kaloob, ang ating tithes, yung po yung 10% ng ating galing sa ating income, no? Yung sa tinatawag nating salary or sahod. At yung ating offering, pakihawakan na rin po, yun po ay galing sa 90% ng ating income. Praise the Lord, alam ko po na ang bawat isa ay handa pong sumunod sa ating Panginoon. Sabi po sa Malakay 3:10, no, King James Version po yung nasa akin. Praise the Lord, yan. Nakakaganda pa naman. Praise God, praise God. Sabi doon sa Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing
that there shall not be room enough to receive it. Amen? Sabi doon, mapalad yung may mga Bible, mapalad yung nagbabasa ng Biblia, ngunit higit na mapalad yung mga taong gaganap at gagawa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Taas po natin ang ating mga kaloob. Praise the Lord. Bago tayo mag-pray ng ating closing prayer, pakita natin sa Lord, God, this is our offering. This is our tithes, Lord. Ito yung salita mo na gaganapin namin sa oras po na ito. Amen po. Amen po. Tayo po lahat ay tatayo para sa closing song. Tapos po tayo po ay mag-pray mamaya. Let us all stand and let's give all the glory due to His name. To God be all the glory. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. Oh, just let me my life in living pieces, Lord, to Thee. And should I pay any praise, let it go to Calvary. To God belong the glory. To God be the glory. To God be the glory for things He has done. With His blood, He has saved me. Oh, with His power, He has raised me. Let me sing to God be the glory for the things He has done. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Lord, maraming po salamat. Itaas po natin yung ating mga kaloob. Lord, nakikita mo ito, itong aming offering, itong aming tithes, Father God. Lord, ibinibigay namin ito sa iyo, Panginoon, sapagkat nais namin makatubol, makasunod sa kalooban mo, sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah, in the mighty name of Jesus, nakikita mo ang puso namin kung paano namin iaabot, ilalagay, Panginoon, sa iyong panambahan ng mga pananalapin ito. Lord, pagpalain mo po ang aking mga kapatid, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng hinahawakan at ginagawa ng kanilang mga kamay. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, ano bang deepest desire ng kanilang puso, patuloy mong patagpuin, Panginoon. Ikaw ang malayang umilos sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa pangalan ng Panginoong Yesus. And Lord, sa lahat ng malilikom, O Diyos, sa pangalan ni Yesus, magamit po ito sa ikapagpapalawak pa, Panginoon, ng iyong panambahan. Dito po, sa lugar na ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. And God, sa lahat ng ginagamit mo para mag-manage, Panginoon, ng mga pananalapin ito, pagpalain po sila, i-anoint po sila at ingatan, Panginoon, ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. And Lord, marami pong salamat, O God, sapagkat napakaganda ng mga bagay na ginawa mo at gagawin pa sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyong salita, kung gaano kahalaga ang iyong salita sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa taong ginamit mo at tinayo mo, Lord, sa kalagitnaan ito. Lord, empower her right now in the name of Jesus. Bless her, O God, sa lahat ng uri ng pagpapala, O God, sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. At balutan mo siya ng balang na dugo. At sa bawat isa, Panginoon, nakatanggap ng anointing na nagmumula sa iyo. Lord, allow us, God, na mapangalagaan ito. Mahawakan ito, maganap namin ang kalooban mo sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Maraming pong salamat at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord, ang pag-iingat mo, ang lagi po namin maranasan, ang iyong guidance, Panginoon, ang iyong protection in the mighty name of Jesus. Inaangkin po namin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng
Diyos Anak at ang pakikipisan ng Santong Espiritu sa amin, sa magpahanggang kailanman, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. We love you with the love of the Lord. Sige po, malayo na po ihulog ang inyo pong kahit sa offering sa ating po. We'll see you